Totoong katawan ni Imu personal na pupunta sa Elbaf para kalabanin sila Luffy at Loki. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1178 at ang title nga daw na itong paparating na chapter It Was a Nightmare. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing dahil sa naging pagkatalo nila Usopp at Brook in last chapter kinuha na daw ni Luffy yung katawan ng dalawang to at dinala sa grupo nila Sanji. At dito inatake na daw bigla ni Loki si Imu na mabilis lang naman daw na naiwasan netong si Imu. So good decision nga itong ginawa ni Luffy sa paglayo ng katawan nila Usopp at Brook dahil alam naman nating magiging madugo itong laban nila Luffy kay Imu at baka nga naman madamay pa itong dalawa na to. Sa part naman ng pag-atake ni Loki hindi na nga nakakagulat pa na mabilis lang tong naiwasan ni Imu dahil nga sa malaki physically itong katawan ni Loki given na talagang babagal siya sa pagkilos. Kaya naman kung sakali nga at tumagal pa itong laban nila naniniwala nga akong at some point magta-transform itong si Loki into hybrid form. Yes, itong form na nakita nating tumalo kay King Harald. Excited na nga ako sa kung ano ang itsura ng hybrid form ni Loki dahil sa ganitong form nga paniguradong mas mabilis at mas malakas siya. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing nakisali na rin daw si Luffy sa laban nila Imu at Loki. Nag-transform nga daw bigla itong si Imu similar sa naging transformation niya during God Valley incident. I guess yung tinutukoy dito yung pag-angat ng katawan niya sa mismong katawan ni Gorosei Saturn. Malamang ganitong form din ang makikita natin this time kay Ganku naman. Bali nagawa nga daw ma-stab ni Imu itong katawan nila Luffy at Loki. Yes, similar sa ginawa niya kay Rox D. Sebek sa God Valley. At gaya nga sa moment na to na dinome-reverse niya itong si Sebek, dinome-reverse nga rin daw niya itong sila Luffy at Loki. Pero surprisingly nga hindi nga daw gumana kila Luffy at Loki itong dome-reverse. Ang magiging tanong nga ngayon bakit? Bakit hindi gumana kila Luffy at Loki itong dome-reverse? Ang sagot nga na nasa isip ko dahil sa Devil Fruit. So far nga sa kwento dalawang beses pa lang nating nasasaksihan ang Dome Reverse. Una itong sa God Valley incident kung saan itong si Sebek ang naging biktima. At ikalawa ngayong Elbaf arc kung saan itong mga giants naman ang naging biktima. Ang common denominator nga ng dalawa na to parehas silang mga walang Devil Fruits. Si Sebek at itong mga giants walang Devil Fruits. Samantalang itong sila Luffy at Loki merong mga Devil Fruit. Bali hindi nga lang sa Devil Fruit ang tingin kong sagot dito. Maaari nga na God Devil Fruits kasi yung taglay netong sila Luffy at Loki. Kaya immune sila sa Dome Reverse. Alam naman natin na itong Devil Fruit ni Luffy yung Sun God Nika. At itong kay Loki naman yung Nidhogg. Possible nga na yung tinutukoy during Skypiea arc na 4 na gods yung dalawa dito itong Devil Fruit mismo nila Loki at Luffy. In short 4 na Devil Fruits lang ang posibleng immune sa Dome Reverse. At ito nga yung 4 na gods na na-turn into Devil Fruit na nabanggit during Skypiea arc. Kung magkataong tama nga ito dito nga tayo mapapaisip kung ito kaya yung rason kung bakit napakatapang netong si Dragon na labanan ang world government. Wala siyang takot na labanan si Im-sama dahil alam niya na itong Devil Fruit na taglay niya immune din sa Dome Reverse. Bali sa sumunod na impormasyon naman sinasabing inatake daw ng Gatling ni Luffy itong si Imu. Si Loki naman in human form ginamit itong si Ragnir at nagawang yelo itong si Ganku or si Im-sama. Bigla nga daw nawala itong katawan ni Imu mula sa pagkakayelo neto at bumalik na daw sa normal ang lahat sa Elbaf. Yes, nung una ko ngang mabasa itong impormasyon na to parehas tayo ng iniisip. Bakit parang ang bilis namang matalo
matalo ni Imu. I'm sure na meron pang mangyayari later on. Dahil papayag naman ba itong si Imu na sa ganitong paraan lang siya matatalo? Naniniwala nga ako na meron pang ibabatong twist itong si Oda. Sa sumunod na impormasyon naman ay sinasabing napunta naman tayo kila Saul at Robin. Pinuntahan nga daw nila itong old library. Pero laking gulat daw nila na wala na yung mga libro dito. As well as yung old na si Biblo nawawala na rin. So I suspect na nung oras na mag-umpisa ng masunog itong old library, pinaliit ni Biblo itong mga libro sa library at dinala sa isang safe na lugar. At this explains kung bakit wala na siya dito. Mapunta naman sa grupo nila Zoro, malapit na daw nilang maubos itong mga giants na Nadome Reverse. Pero bigla nga daw dumating itong si Chopper at pinagpapatay na yung mga natitirang kalaban nila Zoro. Yes, pinagahampas nga daw ni Chopper itong mga Nadome Reversing Giants. Bali may theory na nga tayong ginawa patungkol sa Devil Fruit na to ni Chopper. Kung trip nyo ang i-check, nasa recent video natin. I-check nyo na rin itong mga bagong design ng t-shirts natin. Available nga ito sa 3 kulay. Kung trip nyo nga ang bumili, ilalagay ko na lang rin yung link sa comment section sa ibaba. Sa sumunod na impormasyon naman nakakuha tayo ng update kay Summers. Currently nga recovering daw itong si Summers. Ipinakita nga rin daw yung posibilidad na walang human heart itong si Summers. So unlike nga sa mga Nadome Reverse, itong mga Holy Knights nga inexplain in the past chapters na nakakakuha daw sila ng mga kontrata kay Im Sama. Meaning possible na ang kapalit ng kontrata nitong si Imu yung mismong puso ng mga magiging Holy Knights. At makokonekta nga natin to kay Imu in chapter 1171. Kung matatandaan nyo, nung time nga na mamatay itong si King Harald na meron ng kontrata kay Imu, nakita nga nating parang nasaktan itong si Imu. Ayaw nga rin niyang magpadala pa ng isa pang Holy Knight sa Elbaf dahil baka mamatay lang daw ulit ito na siyang pagbabayaran niya. Meaning possible na itong nabanggit ng mga Gorosei na meron lang daw 13 na katao ang merong kontrata kay Imu, baka ang ibig sabihin neto merong 13 na buhay itong si Imu. 13 na puso mula sa mga Holy Knights na nabigyan niya ng kontrata. Bali idea lang naman yan. Next information sinasabing bumalik daw sa pagiging matanda itong si Luffy dahil sa sobra daw siyang na-drain sa paggamit ng Gear 5. At sa huling impormasyon nga ng spoilers sinasabing bigla daw napunta yung scene sa Merijua kung saan in-inform daw ni Imu itong mga Gorosei na aalis muna siya sa Pangaea Castle ng panandalian. Bali yung pinopoint out nga ng information na to para sa akin aalis si Imu sa Merijua para personal na puntahan itong Elbaf at kalabanin ng harapan itong sila Luffy at Loki. Mas nakaka-excite nga itong mga susunod na mangyayari dahil finally nga mukhang seryoso na itong si Imu. Finally nga nakaharap na siya ng mga katapat niya at sa katauhan nga yan nila Luffy at Loki. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1178 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!